Alam mo ba, para sa maraming OFW mas mahirap ang umuwi for good kaysa sa unang pag-alis. Noong umalis sila, malinaw ang dahilan. May pamilyang umaasa, may magulang na tumatanda, may anak na kailangang pag-aralin, may kapatid na gustong makatapos. Sa likod ng bawat kontrata, hindi lang pangalan nila ang nakasulat. Buong pamilya ang nakapirma. Oo, mas mataas ang sahod abroad. Pero kapalit nun, malayong yakap, missed birthdays, Pasko na nasa video call lang. At habang tumatagal, lagi nilang sinasabi, isang kontrata pa, konting ipon pa, pag may sapat na. Pero alam mo kung anong mahirap? Habang lumalaki ang ipon, mas lumalaki rin ang responsibilidad. Tumataas ang bilihin, may bagong pangangailangan. May emergency, may utang na kailangang bayaran. Hanggang sa yung uwi na ako nagiging hindi pa pwede. Sa Pilipinas, hindi sigurado ang trabaho, nakakatakot magsimula ulit. Parang isusugal mo yung stability para sa isang pangarap na hindi pa malinaw. Kaya maraming OFW ang nananatili. Hindi dahil gusto pa nila, kundi dahil pakiramdam nila yung kailangan pa. Para sa isang OFW, ang pag-uwi ay hindi lang simpleng pagbabalik. Isa itong risk, isang desisyon na pipiliin mo ba ang seguridad o pipiliin mo na sa wakas ang makasama ang pamilya mo araw-araw. At minsan ang pinakamahirap na biyahe hindi yung papunta sa ibang bansa, kundi yung pauwi.